sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. Yun po, kayamanan po, yung the fear of the Lord, yun ang kayamanan, isa po sa mga kayamanan ng ating Diyos yan. Kaya, napakahalaga pala para sa Diyos yung ating pagsunod o pagkatakot sa Kanya dahil isa yun sa mga kayamanan niya. Alam niyo po, hindi may kukumpara ko. Sabi nga nila, walang treasure na makakapagkumpara sa kayamanan ng Diyos. Kasi siya ang lumikha ng lahat eh. Kaya walang may tutulad sa treasure na yon. Pero yung atin palang pagkatakot sa Kanya ay may hambing na treasure sa ating Panginoon yun. Kaya napakahalaga pala yung ating pagkatakot sa Kanya dahil kayamanan pala yun ng ating Diyos. May similar po yan dun sa Proverbs chapter 23 verse 24. Tingnan natin ano. May similarity po yan sa Proverbs chapter 22 verse 24. Yeah, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, as he lieth down. Ano ba yun? 33:24. 23:24 pala. Ito po yun, yung pagkapanin, ano? The father of a righteous child has great joy. Kaya, kung ikukumpara natin yan ito sa sinabi natin kanina, na kayamanan ng Diyos yung ating pagsunod sa Kanya o pagkatakot sa Kanya, parang ganito po yan. The father of the righteous child. Kung righteous po yung child sa ating mga magulang, ay kayamanan din po sa atin yun, di ba? Pag ang anak ay sumusunod sa magulang, kayamanan po ng magulang yun. Kaya pag may makikita tayong bata na mabait, laging sumusunod sa magulang, ibig sabihin, pag sinabi ng mga ibang tao, mabuti pa yan, may takot sa kanyang magulang, sinusunod niya yung kanyang mga magulang. Medyo proud yung di ba? Medyo proud talaga yung parents pag narinig nila yung ganung sinasabi ng mga tao. Kaya, yun po, yung kayamanan ng Diyos ay yung pagkatakot natin sa Kanya. Ganun po yun. Ganun din po yung ikukumpara natin sa dito sa earth nga na ang kayamanan ng mga magulang ay yung pagkatakot ng mga anak. Kaya napakahalaga po yung fear of God. Dito sa dalawang verse na to na ating binasa, makikita natin dito yung dapat matakot tayo sa Diyos. Pero dito doon po sa Exodus chapter 22 verse 20, sinabi doon ng Diyos, huwag kang matakot. Exodus chapter 20 verse 20. Huwag kayong matakot sa akin. 20 verse 20. Yan, sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lamang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Huwag kayong matakot, pero nais niya magkaroon ng takot sa Kanya. Ito po yung time na pinakita ng Diyos yung Kanyang kapangyarihan sa mga Israelita sa pamamagitan ng pagkulog, pagidlat. Natakot yung mga Israelita nung makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng Moses, huwag kayong matakot dahil sinusubok lang kayo ng Diyos. Kaya pag nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, huwag po tayo matakot dahil sinusubukan lang niya tayo. Yun po ang ibig sabihin nun. Nais lang niya magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Huwag tayong matakot dahil nais ng Diyos na matakot tayo sa Kanya. Sinusubok lang tayo sapagkat ayaw niya tayo magkasala. Bakit gusto ng Diyos na tayo matakot sa Kanya? Dahil ayaw niya tayo magkasala. Yun po. Kaya, bakit nais ng Diyos na matakot tayo? Dahil ayaw niya tayo magkasala. Doon sa ano bang klaseng takot yun? Dahil sabi dun sa una, huwag kang matakot. Dito sa sumunod, matakot tayo. Ano bang klaseng takot yun? Ano yung sinasabi dito yung pinag-usapan natin? Anong klaseng fear? Alam niyo po, may isang kwento po. Hindi po ito kwento, totoong nangyari po ito. May isang preacher o evangelist
sa Amerika, mga taong 1980, basta year na gano'n, 1980, ewan ko kung kilala niyo siya, pero nagkaroon po siya ng kaso. Nagkaroon siya ng kaso na malversation, nagkaroon siya ng kaso na yung pagmumulis siya sa mga babae, nagkaroon siya ng, na-convict siya, nakulong dahil sa mga kaso na yun. Pero itong preacher na itong evangelist na to, napakasikat po ito sa Amerika. Sikat na sikat siya, talagang marami siyang mga followers. Kasi parang nakuha ko na ito minsan kumisan nag-guest po siya sa 700 Club. Kung alam niyo po yung CBN, yung Christian Bible Network, o yung TBN, Trinity Bible Network. Isa po yan sa mga, kasi nung nasa ibang bansa po ako, diyan po ako bawal po kasi doon yung mga ganitong lantaran na gatherings. Kaya kami po, diyan kami nagre-rely sa mga, may satellite po kami, diyan kami nagre-rely sa mga Christian channel. So yung Christian Bible Network, Trinity Bible Network, tsaka yung 700 Club. Diyan po kami nanonood. Pwede ka rin po mag-aaral dyan. Kung gusto mo mag-enroll, mag-aaral ka dyan. Kaya, parang nakuha na itong pangalan to noon, na ito po nagkaroon ng kaso. Ang kaso po niya, yun nga, yung pagmumulis siya. Tapos nung nakulong siya, dinalaw siya nung isa sa mga kasama niya siguro. Kwento lang po ito nung dumalaw sa kanya eh. Pero yung buhay po niya, makikita po natin kung i-search po natin sa Google. YouTube po yung tao. Marami pong hindi lang po siya, no? Marami pong mga kilalang tao na nakulong, na nagagawa ng kasalanan. Pero ito po yung kwento niya, yung sinabi niya nung dinalaw siya nung isa ng kanyang kasamahan na pastor. Sabi, tuwa-tuwa sila, nakita sila, nagyakap pa, tapos sabi nung nakakulong, marami akong ikikwento sa iyo, sabi niya. Kapag nagkikwentuhan sila, biglang nagsalita yung pastor na dumalaw, sabi niya, kailan nawala ang pagmamahal mo sa Diyos? Sabi niya. Kasi convicted siya, talagang napatunayan na ginawa niya yung kasalanan na yun, minolestya niya yung babae. Sabi nga nung pastor, nakausap ko rin yung babae at sinabi niya na ito talaga yung ginawa mo, sabi niya. Kahit yung malversation sa mga fans, kasi sinuhulan yata niya yung mga tao. Sabi niya, sa anong sagot nung nakakulong na yun na evangelist, sabi niya, kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa Diyos, sabi niya. Tinagtaka yung pastor na yun, bakit mo nagawa yun? Sabi niya, kung hindi nawala ang pagmamahal mo sa Diyos. Sabi nung evangelist niya, kahit kailan hindi nawala yung pagmamahal ko sa Diyos, pero yung takot, wala daw siyang takot. Kaya napakahalaga pala yung takot. Wala siyang takot sa Diyos. Napakahalaga pala yung takot. Kahit na minamahal natin yung ating Diyos na sinasamba, kahit na minamahal natin siya, kung wala tayong takot sa Kanya, makakagawa pa rin pala tayo ng kasalanan. Alam, naikukumpin ko yan dito sa atin, sa yung mga, binabagit ko kanina, yung dalawang verse yung binanggit natin, yung anak na sumusunod sa magulang. Kahit makikita natin dito sa atin, sa mundo, sa earth, kung yung anak ay walang takot sa magulang, di ba ginagawa niya yung gusto niya? Kahit na sasabihin ng anak, mahal ko yung aking mga magulang. Pero kung wala siyang takot, gumagawa pa rin siya ng kanyang sarili na hindi ikalulugod ng mga magulang. Tama po, kaya napakalaga po yung takot pala sa atin. Kahit na dito sa earth, napakalaga talaga yung takot ng anak sa magulang. Dahil kung wala kang takot, kung wala tayong takot sa Diyos, kahit na sasabihin natin, mahal na mahal natin ang ating Panginoon, kung wala tayong takot sa Kanya,
makakagawa at makakagawa tayo ng kasalanan. Yun po nung nakalabas na po yung evangelist na yon, bumalik pa rin siya sa trabaho niya, pero hindi, nagbago na siya, sabi niya. Nakagawa siya ng mga libro na ang pamagat pa ang nakalagay doon sa libro niya, talagang nagkasala ako. Yun po ang isa sa mga pagtotoo niya. Makikita po natin yung yan sa buhay niya sa Google. Kaya, ano po yung takot na yun, na pinag-uusapan natin, bakit napakahalaga pala yung matakot tayo sa Kanya. Ito po yung takot na ito yung fear na tinatawag na, hindi po itong fear na tulad ng mga terrorist, hindi po yung takot na ganun. Kundi takot, ito yung sinasabi dito yung the fear of God is to be out to Him. Yung AEWE dito, yung out to Him, sabi doon, magitla na may pagkatakot. The fear of God is to honor, may paggalang. Is to tremble, may panginginig. To revere, ito yung parang yung kapita-pitagan, may pagkatakot natin, pero kino-consider natin siya na may nakapita-kapitagan, yung lubos na paggalang. Ito yung holy fear na tinatawag. Tapos esteem. The fear of God is to be esteemed. Alam naman natin yung esteem, yung pagpapahalaga. The fear of God is to be respect, pagpupugay. The fear of God is to have value, kahalagahan. The fear of God must have venerate, pagkilala na may paggalang higit kanino man. At higit sa lahat, pagkilala na may paggalang na siya ay Diyos, na nagagawa niya ang lahat. Yun po ang pagkatakot na sinasabi dito na ating dapat ibalik natin sa ating buhay. Sinasabi doon yung tremble. Dapat magkaroon tayo ng tremble o yung pagkatakot na may panginginig sa Kanya. So, tremble at His presence. Nakalagay po yan sa Psalm chapter 89 verse 7, Manginig tayo sa takot sa Kanya. Sa Kanyang presensya. Psalm chapter 89 verse 7. Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Yung pagkatakot po natin, dapat may pagkabanal na kino-consider natin siya siya ay ating Diyos. Sa English version, makikita natin yan kasi yung tremble na yun, greatly feared. God is, in the council of the holy ones, God is greatly feared. Sa mga pagtitipon na ganito, council, ng mga, ikinumpara kasi ito sa mga sa mga pagtitipon ng mga holy. Pero, ikino-consider nila na God is greatly feared. Natatakot sila sa Diyos. Hindi yung pagkatakot na terrorize, hindi yung pagkatakot na sila ay guguluhin, sila ay papatayin. Hindi po yung pagkatakot na ganun. Hindi yung pagkatakot na yun nga, na siya ay Diyos, na siya magagawa niyang lahat, na yun ay pagkatakot na mapaparusahan tayo pag hindi natin siya sinunod. Laging, pag pinag-uusapan po itong pagkatakot na to, laging nakaakibat yung awesome. Yung AWE. Yung pong sinasabi din yung pagkatakot na may pagkagulat, na may na gano'n. Yun po, yung sinasabi doon. To tremble at His voice. Sa Isaiah chapter 66 verse 2, yung una, matakot tayo sa Kanyang presensya. Ngayon, matakot tayo sa Kanyang voice, sa Kanyang tinig. My hands have made both heaven and earth. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa. They and everything and
in them are mine. Sabi ng Diyos, I, the Lord, have spoken. I will bless those who have humble and contrite hearts, who tremble at my words. Ito po yun. Alam niyo, babanggitin ko lang yung who have humble and contrite hearts. Contrite hearts, ito po yung heart na nagpapakumbaba, heart na nagsisisi, heart na yun, yung ina-acknowledge yung kataasan ng ating Panginoon o holiness ng ating Panginoon. Yun. I will bless those. Bine-bless po niya yun. Yung mga taong na gano'n. Yung may mapagpakumbabang puso, may pagsisising puso. At yung mga tremble, yung pinag-usapan natin, yung tremble, yung kapag katakot sa kanyang salita, sa kanyang boses, sa ibang version kasi dyan, sa kanyang boses, sa kanyang salita. Ano ba yung mga salita ng Diyos na pinag-usapan natin dito, yung kanyang boses? Ito yung Bible po. Pag nababasa po natin yung Bible at makikita natin yung mga bagay doon na hindi dapat natin gawin o yung mga paalala ng Diyos na siya ay makapangyarihan at dapat natin siyang sundin. Dapat matakot po tayo sa mga words, sa mga word na yun, sa mga salita sa Bible. With contrite hearts, sabi nga doon yung feelings and expressing remorse o pagsisisi. Ano ibig sabihin nun yung with tremble at my word? Ibig sabihin nun, pag nabasa po natin o narinig natin o nakita natin sa Bible yung mga word na yun na nagpapaalala sa atin na nagbabawal, yun ay may pagkatakot. Ibig sabihin nun ay sumunod ka agad tayo to obey Him immediately. Naalala ko tong immediately na to eh. Alam niyo po yung agad-agad. Yung sikat na word ngayon yung forthwith. Alam niyo ba yun? Hindi nyo namimit yung word na forthwith ngayon. Sikat ngayon sa mga sa atin ngayon dahil ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Agad-agad naman talaga ibig sabihin nun eh. Kaya lang hindi kayo aware sa nangyayari sa atin. Kaya yung kasi yung paglilitis doon kay Bibi Sara, nakalagay po doon yung forthwith. Sabi ng isang senador, hindi daw po agad-agad ang ibig sabihin doon, kundi parang hinay-hinay lang. Pero kahit anong dictionary ang pagtignan o mga lexicon, mga words, mga salita, ang ibig sabihin ng forthwith agad-agad. Nabanggit ko lang yun. Kaya ang ibig sabihin yung natakot ka daw sa kanyang salita. Dapat, pag narinig mo yung kanyang mga salita at yung kanyang mga utos, matakot ka immediately. Yun po ang ibig sabihin. Obey Him. Obey God immediately. Yun po ang ibig sabihin nun. Even, yung kung tremble at my word, obey Him immediately, even it doesn't make sense. Kahit na sa palagay natin, wala namang sense yung nababasa natin sa Bible. Kasi kung minsan, pag nakakarinig tayo ng Word of God na hindi umaayon sa atin, sa ating mga ginagawa na hindi maganda sa Diyos, kung hindi umaayon, parang wala namang sense yung mga nandyan sa Bible. Parang gano'n ang nababanggit natin eh. Kasi ang gusto lang natin makita o marinig na sinasabi ng Diyos sa Bible ay yung mga umaayon lang sa ating kagustuhan. Pero pag hindi na umaayon sa ating kagustuhan, sasabihin natin, wala namang sense yan. Ayan po, dapat pag ibig sabihin ng tremble at my word, dapat sumunod tayo kahit na akala natin ay walang sense yun. Dapat sumunod tayo, yun. Even if it hurt, kahit na sama sa ating loob, kahit na makakasugat sa ating puso, sabi doon, ay
sumunod po tayo pag narinig po natin yung word na yon ng voice of the Lord. Even if we don't see a benefit. Kaya sumunod lang po tayo kahit na sa paningin natin ay wala tayong mapapala sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin, ay sumunod lang po tayo. Kasi yun po ang ibig sabihin ng tremble. Kaya manginig tayo sa kanyang salita. Sumunod po tayo. Napakagandang example po dito, no? Yung buhay ni Esther, ni Queen Esther. Kilala niyo po yung buhay ni Queen Esther. Alam niyo po, doon po sa Babylonia, alam niyo po yung buhay ni Queen Esther. Si Queen Esther po, siya po ay hari at naging asawa ng hari ng Babylonia. Isa po siyang Hudyo, pero hindi niya ipinaalam sa buong palasyo na siya ay Hudyo, na siya ay Jewish. Tapos nagkaroon po si Haman, gusto po niya lipulin yung mga Jewish, kaya nagbigay siya ng order na dapat lipulin lahat ng mga Jewish. Si Queen Esther Jewish, kaya gusto niyang makatulong o maisalba yung kanyang mga kalahi. Pati na rin siya. Sabi ng kanyang tiyuhin, si Mordecai, gumawa ka rin ng paraan, sabi ng kanyang tiyuhin na si Mordecai, dahil kahit nandyan ka sa palasyo, dahil sa utos na ito, ay siguradong papatayin ka rin nila, sabi ni Mordecai sa kanyang pamangkin. Si Mordecai kasi pamangkin niya si Queen Esther. Kaya nang sabi ni Queen Esther, si Queen Esther kasi, ang patakaran nung unang panahon sa Babylonia, pag hindi ka pinapatawag ng hari at pumunta ka doon sa harapan ng hari, ay automatic papatayin ka, maski sino ka man. Maliban na lang kung inaabot ng hari yung kanyang scepter. Alam niyo pa natin yung scepter, di ba? Yung hawak-tangan ng hari. Mga hari may hawak-hawak yun eh. Pag inabot niya sa iyo, maliligtas ka at masasabi mo yung kanyang kahilingan, yung iyong kahilingan sa hari. Ayun po ang istorya ni Queen Esther. Sige, sabi ni Queen Esther, mag-ayuno kayo ng 3 araw, mag-aayuno din kami ng 3 araw, sabi niya, kung sa tuwin niya, at pupunta ako sa hari. Kahit alam kong ito ay bawal na bawal. Ang pinaka-word na keyword doon na sinabi ni Esther yung one, if I perish, I perish. Kaya kung mawawala ako, ay mawawala ako, sabi niya. Kaya magsumunod lang po tayo. Even if it hurts, even if it doesn't make sense, even if we don't see a benefit on it. Kaya, anong nangyari nung sumunod si Esther? Yun. Tinanggap siya ng hari, nung inabot yung scepter, tinanggap siya. Tapos pinakinggan yung kanyang wish at nabaliktad yung sitwasyon. Ngayon, yung mga Hudyo, pwede na nilang patayin yung kanilang mga kaaway. Ganun po ang kwento ng Queen Esther. Pwede po natin basahin yun para malaman po natin sa Book of Esther po. Yun. Ano ibig sabihin ng tremble at my word? To obey all the way to completion. That completion. Dapat mag-obey po tayo hanggang sa matapos, makomplete. Yun po ang ibig sabihin ng If we fear God, He will consider us a friend. Yun, may advantage din po pala pag natatakot tayo sa Diyos. Pag natatakot po tayo sa Diyos, kino-consider niya tayo na kaibigan. Tingnan po natin sa Psalm chapter 25 verse 14. Chapter 25 verse 12 to 14. Sabi ng King James Version. Sabi doon, what man is he that feareth the Lord? Sabi doon. Psalm 25. Ayan. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose.
His soul shall dwell at his... Hindi, doon mo na sa... Gusto ko lang ipakita yung fear it the Lord. Ano raw yung tao na natatakot sa Diyos? Sabi doon, ano sabi? In him shall he teach in the way that he shall choose. Ibig sabihin, tinuturuan ng, kung tatakot tayo sa Diyos, tuturuan tayo ng Diyos sa kanyang paraan na nais niya. Yan ang ibig sabihin nun. What man is he that feared not him, yet shall he teach in the way that he shall choose. So verse 13, his soul shall dwell at he is, and his seed shall inherit the earth. Napakaganda po yung his soul shall dwell at his. Pag may takot po tayo sa Diyos, ang ating soul ay, ang ating pakiramdam, gano'n, parang yung his soul shall dwell at his. Ibig sabihin, mamumuhay tayo ng payapa. Sabi doon, in his seed shall inherit the earth. Ito po, napakaganda po. His seed shall inherit the earth. Yun pong ating mga seed, o yung ating mga anak, mga apo, sila po yung mag-inherit. Ay hindi po sila malilipol. Tignan din po natin sa John chapter 15 verse 14 to 15, ano? Kaya napakaganda, may advantage po, may kahalagaan din po yung pag-uwi natin sa ating Panginoon. Tayo po pala ay itinuturing niyang John chapter 15, 14 to 15. Yan. Ye are my friends, sabi ni Jesus Christ. Mga kaibigan ko kayo. If, mayroon po, alam niyo, lagi po natin kinakanta, yung ginawa pa nga natin ng awit yan, yung I am a friend of God. Pero, may if pala yun. You are my friend if ye do whatsoever I command you. Kung ginagawa daw natin, sa Tagalog, kung ginagawa daw natin, you are my friends if you do what I command mo. Kaya, kung sinusunod natin yung command ni Jesus Christ, ay kaibigan natin siya. Pero ibig sabihin, pag hindi natin siya sinunod, hindi natin siya kaibigan, di ba? May if pala yun eh. Kaya, kung sabihin natin kaibigan natin si Jesus Christ, dapat sundin natin yung kanyang mga utos. May verse 15 yun eh. Ano ba yung nakalagay sa verse 15? Yan, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ito po, ba't ko sinabing, kung may fear tayo sa Lord, ay tinuturing niya tayong kaibigan. Si Abraham po, itinuring ng Diyos na kaibigan si Abraham. Dahil, sinunod ni Abraham ang mga sinasabi ng Diyos. At, sinabi din ng Diyos kay Abraham yung kanyang mga gustong mangyari. Kaya ibig sabihin nun, pag natakot tayo sa Diyos, itinuturing tayong kaibigan ng Diyos, pero at sasabihin naman ng Diyos yung mga kanyang mga saloobin, the secret, yung kanyang secret sa atin. Tuloy natin sa Psalm chapter 25. Nabasa ko na ba yun natin? Psalm 25. 12 to 14. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that Jesus was. His soul shall dwell at peace, and his seed shall inherit the earth. Yan, ito po ay sinasabi ko. The secret of the Lord is with them that fear Him. Yung pong sikreto ng Diyos, pag natatakot tayo sa Kanya, ay naire-relay niya sa atin. And He will show them His covenant. Kaya, kung may pagkatakot tayo sa Diyos, magiging kaibigan tayo ng Diyos, at yung sikreto ng Diyos ay isasabi niya sa atin. Ba't ko nasabi yung sikreto ng Diyos, ano? Si Abraham po, tinuring ng Diyos na kaibigan niya si Abraham. At yung plano ng Diyos ay sinabi niya kay Abraham. Anong plano ng Diyos doon sa Sodom and Gomorrah?
tingnan, nakalagay po yan sa Genesis. Doon sa Genesis nakalagay po yan eh. Sabi ng Diyos, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang mga bagay na ito, sabi ng Diyos. Kaya kung kaibigan tayo ng Diyos, hindi po maglilihim ang Diyos sa atin. Sa Genesis chapter 18 verse 17 yun eh. God shows His secret to His friend. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yun po napakaganda po yung advantage ng pagkatakot natin sa Diyos, tayo ay magiging kaibigan ng Diyos, at ang mga lihim ng Diyos ay ibibigay niya sa atin. Yun po, napakaganda. Kaya may kagandahan po yung pagkatakot natin sa Diyos. Ang sumunod dyan, if we fear God, He will keep us from sinning. Ibig sabihin, hindi tayo, pag may takot tayo sa Diyos, hindi tayo hayaan ng Diyos na tayo ay magkasala. Ano bang ibig ko sabihin dito? Kasi, pag may takot tayo sa Diyos, sinasabihan tayo ng Diyos na precaution. Ito, katulad po ito ng nangyari kay Abimelech. Alam niyo po si Abimelech, sa panahon ng Genesis, si Abraham po ay pumunta sa isang lugar na, kasi may taggutom sa kanila, pumunta sa isang lugar na ang hari doon ay si Abimelech. Si Abimelech po, sinabi ni Abraham kay King Abimelech na, ang sabi niya, sister lang niya si Sarah. Kaya si Abimelech, kinuha niya si Sarah doon sa kanyang bahay. Pero, ang ginawa ng Diyos ay, pinagsabihan niya si Abimelech na, huwag mong gagalawin yan dahil yan ay asawa ni Abraham. Sa kanya tayo sa Genesis chapter 20 verse 1 to 6. Genesis chapter 20 verse 1 to 6. Kaya, sa verse 6 na lang natin. Yan. Sabi doon, sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo siya at huwag ka na magkasala sa akin. Yun po. Pagkaibigan po natin, pag may takot tayo sa Diyos, gumagawa po ang paraan ang Diyos na ililiis tayo para tayo ay magkasala. Ito po ang nangyari, ano? Hindi alam ni Abimelech na asawa pala niya ni Sarah si Abraham, kaya kinuha niya doon sa bahay. Pero anong ginawa ng Diyos? Ito po si Abimelech. Wala, hindi po ito. Ibig sabihin ay, hindi po siya kasama sa angkan ni Abraham. Ibang lahi po siya. Pero may takot po siya sa Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos ay, sa panaginip, kinausap niya itong si Abimelech para huwag siyang magkasala. Kaya napakaganda po pag may takot tayo sa Diyos, gumagawa po ang paraan. He will keep us from sinning. Gumagawa ang Diyos ang paraan para tayo hindi magkasala. Ibig sabihin, inililis niya tayo para tayo ay hindi magkasala. Ano pa? If we fear God, He will show the right way. Yan po. Pag may takot po tayo sa Panginoon, sinasabi niya yung binibigay sa atin ng Diyos yung tamang daan, yung tamang landas. Yan po yun. Doon po sa Psalm chapter 25 verse 5, nakalagay doon, show us thy way, O Lord, teach us thy path, sabi doon, thy path. Lead us in thy truth and teach us, sabi doon. Kaya, makikita natin dito, no? Yung buhay ni, ang example ko dito, yung buhay ni Cornelius. Kilala niyo po si Cornelius? Sa Bible po, may isang kapitan na Cornelius ang pangalan. Hindi po siya, Mahudyo po siya, hindi siya kapanalig nila Jesus Christ, ay nila Pedro. Nakalagay po yan sa Acts chapter 10. Ngayon po, si Cornelius, gusto niyang ibig sabihin, naririnig na niya ito eh. Yan. Basahin na lang natin para mas maganda. Sa Caesarea ay may, hanggang verse 10 tayo dyan.
Sa Caesarea ay may isang lalaki nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Yan, yung fear of God. Siya ay may takot sa Diyos. Gayon din na ang kanyang mga buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ng bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Yopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuloy sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Sinalisay niya sa kanilang pangyayari at pagkatapos ay pinapunta nila sa Joppa. Kinabukasan samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin bandang at tanghali ng hapon. Siya ay nagutom at ginusto niyang kumain. Ngunit habang siya naghihintay, habang naghihintay siyang may handang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Ang pangitain po niya dito, lumapag, sige, ituloy natin, para nabuksan ang langit, nakita niyang nakabitin sa 4 na sulok ang mga pagkain na hindi kinakain ng mga Hudyo. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero ang ibig sabihin dito ng Diyos, si Cornelio, na may takot sa Diyos, gusto niyang, tuloy-tuloy mo lang yan. Gusto niyang, ito pala, kasi ang sinasabi doon, if we fear God, He will show us the right way. Si Cornelius, na may takot sa Diyos, ay itinuro ng Diyos sa kanya ang tamang daan para sa tamang gagawin. Itinuro niya ang tamang daan papunta kay Pedro dahil si Pedro ang... Sige, tuloy-tuloy na natin yan. Si Pedro ang Sige, tuloy. Sige. 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 Yan, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito. Alam niyo po, may mga tao kasi na sinasamba nila si Pedro. Pero ano sabi ni Pedro, huwag mo akong sambahin. Tao rin lang ako, sabi niya. Tuloy natin. Patuloy sila nag-uusap habang pumapalok sa bahay at nakita ni Pedro ang mga tao nagtitipon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo mag-enasi. Kaya't na ipasundo ninyo ako, hindi ako nagkatubiling sumama. Nais ko malaman kung bakit ninyo ako pinasundo. Ayan. Sumagot si Cornelio. Sige. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Sige ba? Ipasundo mo sa Joppa. Ito yung binasa na natin pala kanina yan. Ayan. Kaya kagad akong nagsubo sa iyo na kagandaan lo pumarito ko. Ngayon. Ngayon lubusang naunawan na walang itinatangi ang Diyos. Ito po. Wala pong itinatangi ang Diyos. Ano man yung paniniwala natin, basta may takot tayo sa Kanya, gumagawa ang Diyos ng paraan para i-direct tayo kung saan tayo dapat pumunta. Ngayon dito sa kay Cornelius, i-direct siya ng Diyos kay Pedro. Dahil si Pedro ay isa sa mga tagasunod ni Jesus Christ. Yan po, isa sa mga apostol. Kaya, kung may takot tayo sa Diyos, dinadirect po tayo ng ating Panginoon sa right path na tinatawag. Yan po, dinadirect si Cornelius sa right path. Kaya matakot po tayo sa Diyos. Ngayon, ito po yung sinasabi kasi nung iba eh. May mga nagsasabi na ligtas na ako, kaya hindi na ako dapat matakot sa Diyos. Meron po mga kaisipan na ganun, di ba? Sabi na, born again na ako. Nakilala ko na si Jesus Christ, tinanggap ko na si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon,
pwede ko nang gawin ang gusto ko, sabi. May mga kaisipan kasi na ganon. Alam niyo po, nakalagay sa Roma chapter 11 verse 20, sabi, wag daw tayong Roma 11 verse 20, wag daw tayong magmalaki, sabi doon. Totoo yan. Yeah. Yung mga iba na nagsasabi na, okay, tinanggap ko na si Jesus Christ, pwede ko nang gawin ang gusto kong gawin. Hindi po. Sabi doon, pinutol sila, ito po yung ikinampara, kung titignan natin yung naunang verse, ikinampara po dyan sa mga audio. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya huwag kang magmalaki, saling ay matakot ka. Huwag po tayo magmalaki. Saling matakot po tayo. Ito yung fear na tinatawag. Matakot tayo. Verse 21. Dahil, sabi doon, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, kinukumpara pa ito sa mga Israelita, no? Ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya? Kasi ang sinasabi dito, niyugpong lang po tayo sa mga Israelita. Niyugpong lang po tayo. Sige, verse. Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kapagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit maputi siya sa inyo. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi kayo pa'y puputulin din. Yan. Puputulin nila. Kasi, ang mga Hudyo ay dinugtong niyang muli sa puno kung sila ay, ang mga Hudyo ay idudugtong muli pala. Ibig sabihin yung mga Hudyo, kaya nga yung mga Hudyo, pinag-pray po natin sila na bumalik kay Jesus Christ. Dahil, ang mga Hudyo po ay inihiwalay uli. Tayo po ang idinugtong, salit na yung mga Hudyo. Kung sa puno, idudugtong niyang muli sa puno kung sila'y sasampalataya. Ayan. Sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Verse 24, kung ikaw na sangang galing sa uling kong ligaw ay naidugtong, tayo po yung sinasabi dito. Tayo po ay naidugtong lang po. Kaya huwag tayong magmalaki. Dahil kayang-kaya po yung mga Hudyo na talagang silang nakalagay doon sa puno ay pinutol po. Prom, ang tawag doon, pinutol po sila. Tayo pa kaya na idinugtong lang. Kaya yung mga ibang nagsasabi na, okay, tinanggap ko na si Jesus Christ, maragin ako, kayang-kaya ko nang gawin kung anong gusto kong gawin. Hindi po, kuwan yun, dahil idinugtong lang po tayo. Dapat po tayo magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Yun na po, sinagot ko lang yung mga nagsasabi ng ganun kasi na, okay, kaya-kaya ko nang gawin kung anong gusto kong gawin. How can we fear? How can we receive the fear of God? No, what's that? How can we receive the fear of God? Okay. Paano natin matatanggap yung fear na yon? Ay marireceive yung fear of God na yon? Paglasan po ito siguro. Nare-receive natin. Tignan natin sa Proverbs chapter 2 verse 1 to 5 ano? Itong Proverbs chapter 2 verse 1 to 5, napakaganda po kung gawin po natin itong pan. Yung i-memorize po natin para sa pag tayo ay nag-iisa, pwede natin pagbubulay-bulayan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay tingin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matata mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Yun mo. Ulitin natin. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. Sabi doon, dinggin na daw natin yung mga pangaral. NIV. Yeah. My child, listen to what I say and treasure my commands. Sige.
dapat makinig po tayo sa mga command. Sabi doon, hear and abide. Pangalawa, tune your ears to wisdom. Hear and abide and concentrate on understanding. Kailan malaman natin, ito yung laging sinasabi ni Apostle to, yung hear and abide. Natin po yung si Apostle Joshua po, yung pinaka-father ng Kwan. Sa lagi niya sinasabi yon, hear and abide. Kaya napakaganda po yung hear and abide. Hear, sa aking news, sige dyan na. Tapos pray for knowledge. Verse 3. Pray for knowledge. Cry out for insight and ask for understanding. Yan po, cry out. Ibig sabihin, talagang humingi tayo ng understanding sa ating Diyos. Search it like treasure. Verse 4. Alam niyo po yung treasure na tinatawag dito, doon sa unang-unang verse na sinabi natin na ang ating pagkatakot ay kayamanan ng Diyos. Alam niyo po, ang kayamanan o treasure na tinatawag, ay hindi madaling hanapin talaga yan. Ang kayamanan po ay talagang sinisik yan. If you look for it, ask for silver and search it for... Kaya, hindi po basta-basta, hindi po madali yung pinag-usapan natin dito na pagkatakot sa Diyos dahil talagang hinahanap po yan. Pero ito po isa sa mga dahilan, ay isa sa mga paraan para makita natin yun. Yung search for it like treasure. Then, sa Tagalog na lang, pasakin na lang natin sa Tagalog para pangmali na. Sabi nun, ano ang paraan para makakamit natin yung pagkatakot sa Diyos? Verse 1. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin ito. Yon. Ingatan po natin yung mga utos at pakinggan. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan. Yon. Dapat ang pakinggan lang natin ay yung mga wastong karunungan. Hindi po tayo pakinig sa mga worldly. Alam niyo po yung mga worldly kasi, maraming tukso po diyan. Tulad lalo ngayon sa mga social media, napakarami po. Kung pakinggan po natin lahat, napakarami. May liligaw talaga tayo. Dapat ang ibaling natin yung ating pakinig sa wastong, yung karunungan. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Hindi lang po ibaling natin sa wastong, kundi isipin. Sabi diyan sa ibang version, pagkulay-kulayin para itong maunawaan. Verse 3. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kalaman. Pagsikapan natin hanapin ang tunay na kalaman. Pag-unaway, pilitin mo makita at masumpungan. Verse 4. Ito nga po yung sinasabi na parang treasure yan napakahirap talaga na pagharap ng fear of the Lord. Pero pag nakapit na natin po yan sa verse 5, ano sabi doon? Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At patata mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi po nakalagay yung pagkatakot. Pero sa mga English version po, ang nakalagay dyan, ano nakalagay dyan? And you will know, ayan, King James version to King James version ng Tagalog. Kung magkagayoy, iyong maunawan ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman. Yan lang po. Makinig po tayo sa Word of God. Hear, yung tama lang po. At sikapin po natin i-search yung tamang mga kautusan para makamit natin yung fear of God. Para makamit natin yung treasure ng Diyos. Hallelujah. Yes, so Lord, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito na inyong ipinaliwanag sa amin kung paano na ang fear na nanggagaling sa inyo. Alam namin, O Lord, na mahirap po ang magkaroon ng fear sa inyo. O Lord God, minamahal namin kayo, O Lord God. Pero kung hindi, wala po kami pagkatakot sa inyo, ay wala po yung pagmamahal na yun. Kaya nga po, O Lord God, turuan po ninyo kami na matakot sa inyo, O Lord God. Ituro po na ninyo sa amin ang mga tamang daan para matakot sa inyo. Ituro po namin sa inyo na ibigay po ninyo sa aming desire na mapagbasa ng inyong Bible, O Lord God, ng inyong mga salita, nang sa ganun malaman namin ang mga paraan para matakot sa inyo, O Lord God. O Lord, wala po kami magagawa kung hindi nyo kami tutulungan, O Lord God. Kaya nga po, O Lord, sa inyo kami dumudulog
At sa may nagpapasalamat kami sa pagsama ninyo sa amin at pagbibigyan ng mga revelasyon ngayong araw nito, Lord God. Oh Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay na-bless sa ating narinig na salita ng ating Panginoon na kailangan po natin magkaroon ng takot. Amen. Tayo po darako sa ating pagbibigay. Nandyan po yung sa likod yung mga sobre. Kunin nyo na lang po. Para, kanya-kanya na lang po. Sabi po dito sa Luke 5,